Dumating si Alvaro sa San Pedro de Atacama na may kaba na sinikap niyang itago. Walang hanggan ang anyo ng disyerto, pinupuno ng mga pulang at gintong kulay. Nabuo ang grupo ng mga trekker malapit sa panimulang punto. Isang mas nakatatandang babae at isang lalaking atletik ang sumalubong sa kanya na may simpleng ngiti. Sa unang ilang kilometro pa lang, naunawaan ni Alvaro na siya ang pinakamahinang maglakad sa grupo. Mas maiksi ang kanyang mga hakbang, mas mabilis ang kanyang paghinga. Pero wala ni isa ang nainip. Natural na bumagay ang grupo sa kanyang bilis. Minsan ay bumabagal ang atletik na lalaki na para bang sapat na ang kanyang tahimik na presensya upang himukin si Alvaro. Nag-alok ng tubig ang matandang babae nang mapansin niyang bahagyang nanginginig ang kamay ni Alvaro. Hindi ito mapang mata o patronizing. Isa lang itong natural na malasakit. Tahimik na tinanggap ni Alvaro ang tubig, nagugulat sa kabutihang walang hinihinging kapalit mula sa mga estrangherong iyon. Umabot sa paligid nila ang desyerto na parang sagradong katahimikan. Ang mga batong binuo ng hangin ay parang may 2,000 siglong pananatili. Hirap si Alvaro sa bawat hakbang pero binibigyan siya ng bawat isa ng bagong hinga. Sa wakas, nauunawaan niya ang ibig sabihin ng paglalakad sa lugar na kayang palawakin ang lalim ng bitbit niyang buhay loob. Sa isang punto, bahagyang nadulas si Alvaro sa batong pababa ang hulma. Mabilis na bumalik ang atletik na lalaki, ay nalalayan siya sa isang simpleng galaw, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglakad na walang sinasabi. Walang tumawa, walang naghusga. Ang kawalan ng anumang pagmaliit ay marahang yumanig sa loob niya. Hindi pa niya naranasan ang ganitong grupo. Sa Tenerife, siya ay hindi napapansin o ipinapalagay na pabigat. Dito, sapat na maglakad siya upang kabilang siya. Ang simpleng katotohanan iyon ay kasing gulat ng pag-aliw. Ibinubunyag ng disyerto ang pagiging tao ng walang salita. Naalala niya ang audio kung saan inilarawan ng babae ang kanyang trek sa Chile. Nagsalita ito tungkol sa espasyo, sa malapad na paghinga, sa pakiramdam ng paglayo sa mga takot. Ramdam ni Alvaro na nagsisimula na ring tumibok ang mga salitang iyon sa kanya mismo. Maraming hinihingi ang disyerto sa katawan, ngunit nagbibigay ito ng walang cap-ars na paglalakbay sa loob. Nang lumubog ang araw sa likod ng mga bato, huminto sandali si Alvaro upang harapin ang abot tanaw. Pagod siya, oo, ngunit payapa. Mabagal ang lakad niya, pero naglalakad pa rin siya. Naunawaan niyang unti-unti siyang lumalapit sa kung sino ang hindi niya kailanman panang-ahas maging, dinala ng boses na naghawa ng daan sa kanya.